Braso de Mercedes na patok pang negosyo. Alam nyo ba na napakadali lang na itong gawin? Konting ingredients lang ang kailangan ay makakagawa na kayo ng napakadali, napakasarap, melt in your mouth na Braso de Mercedes. So wag na nating patagalin pa, sabay-sabay tayong manood, matuto at kumita. Hello guys, ayan, for today's video gagawa tayo ulit ng Braso de Mercedes. So, ang gagamitin natin is isang tray, gagawa tayo yung nakatablang. Dito nyo ilagay yung egg whites and then dito yung egg yolks. So, ito na yung ating 30 pieces na egg yolks. Naglagay tayo dito ng 3 cans ng condensed milk. Ang gamit ko guys, nagata, syempre walang iba kundi Jersey. Lagay natin dito yung ating vanilla. Mix lang natin. And then, ayan, iluluto natin to sa low to medium heat hanggang sa lumapot siya. Bago kayo mag-start gumawa ng inyong meringue, kailangan unahin nyo munang lutuin yung inyong pinaka-custard. So, lutuin muna natin. Mix nyo lang guys ng i-mix hanggang sa maluto. Hanggang sa lumapot. Kailangan dire-diretso ang halo para hindi masunog or mag-uubo. Ayan, ito na yung ating custard. So, okay na to, set aside muna. And then, ito na yung ating 30 pieces naman na large egg white. So, ibibit natin siya ng high speed. Ang size guys ng mixer na to, 15 liters. Add tayo ng 1 tablespoon na vinegar. Maglalagay din tayo guys dito ng 1 cup na sugar. So, sa every 30 pieces na egg whites or sa isang tray, 1 cup lang yung kailangan natin na sugar. Yan. Kung 10 egg whites naman yung gagamitin nyo, yung 10 piraso lang, ang kailangan nyo lang na sukal doon ay 1/3 cup. Then, susunod natin dito, yung ating, meron tayo dito na 3 tablespoon na cornstarch. Lagyan natin dyan. Okay na to. Okay na pa. So, okay na yan. So, ayan. We have here 10 by 14 na baking tray. Eh, dito sa ating nabit na meringue, hahatiin natin sa 3. So, sa every 10 egg whites, kailangan isang ganito yung inyong magamit. Ito yung 10 by 14. So, sukatin natin para pantay-pantay yung mga natin. Siyempre, kung isang recipe lang yung gagamitin nyo, hindi nyo nag-isitimbangin. Ito, dahil yung recipe na to times 3, kaya natin tinitimbang. Yan, so ito is 10 by 14, hinati natin sa 3. So, i-flat nyo lang para even. Ayan, and then lalagyan lang natin dito ng pasigsag na ganyan para naman maganda. Yan. So, ayan. So, ito na. I-bake na natin to sa 150. Yung taas 150, yung baba 130 ng about 20 to 25 minutes. Ganun lang siya kabilis guys i-bake. And then, pag nakita nyo na nag-brown na siya, huwag nyo munang hanguin sa oven kasi mabilis siyang bumaba. Hayaan nyo muna mga few minutes doon. And then i-bake lang natin ng 150 degrees Celsius ng about 20 to 25 minutes or hanggang maging golden brown na. After ma-bake guys ng 20 to 25 minutes, hindi ko muna agad inalis sa oven. So, nung naluto na siya, hinayaan ko lang muna doon. Pagka kasi guys, ang nangyayari, bigla nyo inalis sa oven, bigla siyang babagsak. So, hintayin nyo muna ng few minutes bago nyo siya hanguin sa oven. And then, pwede habang mainit-init pa, ay giliran nyo na para mabilis alisin mamaya. Kaya mas mainam na yung parchment paper nyo ay naka-overlap dito, mas mataas sa mixture nyo para nun hindi kayo mahirapan alisin yung meringue nyo kasi nga dumidikit sa baking pan. Yeah. So, yung parchment paper guys, ginreason ko to ng shortening.
Mag-dust tayo dito sa ating cheesecloth natin and then dito sa ating cake. Yan, para hindi dumikit. Wag nyo guys kakalimutan na hindi lagyan ng powdered sugar. Saka na natin. Ayan, itaob. Ganyan na. And then, amarahan nyo siyang alisin. Babalatan lang natin. Yeah, di ba? Napakabilis. And after nun guys, ayan, nakikita ba? Lalagyan na natin siya ng pinaka-custard yung feeling yan. Kailangan guys, ganito yung consistency. Huwag masyadong malabnaw. Kasi lalabas yan sa pinaka-cake nyo. Then, ganyan lang. And saka na natin, dahan-dahan na i-roll. Ganyan lang, diba? Napansin nyo, ang ginagamit kong pang-roll dito ay yung pinagsakuhan ng mga harina or yung tinatawag na cheesecloth or katsa. Para sa akin kasi mas gamay ko siya, mas mabilis kong nairo-roll yung mga rolled cake, especially dito sa Brazo de Mercedes, unlike sa parchment paper or sa mga plastic lang. Kaya naman pag meron kayong pinagsakuhan ng mga harina, wag nyo itapon, magagamit nyo yan, especially sa mga rolled cake nyo. So dito na tayo, after nyong ma-roll, kailangan hatiin nyo siya sa magkakaparehong sukat. Ayan, gumamit kayo ng ruler para pantay talaga. So dito na sa 4 inches ang haba ng aking pagkat dito. And then, after nun, ilagay nyo na sa tab. Pwede kang gumamit ng 750 ml or yung 1000 ml. Sa 750 ay dikit na dikit yan. So, okay lang naman yon. Yung 1000 ay sakto din. So, try nyo kung ano ang mas magandang paglagyan. O, diba? Napakadali lang gawin. Napakadaling i-roll, i-cut, and then ilagay sa mga container. Sa unang subok nyo, maaaring sumablay kayo. Pero ganun talaga. Wala namang talagang perfecto sa una. Basta tandaan nyo, practice lang ng practice hanggang sa matutunan nyo at magamay nyo. And then, panoorin nyo ng panoorin yung mga video na nakikita nyong mga tutorial bago nyo subukan. Actually, pwede nyo din tong ibenta as whole roll and then half roll. So, sa akin tab lang para mas mabilis ibenta. And then, ayan, after malagay natin sa mga tab, dahil may mga natira pa tayo na mga custard filling, ay ilalagay nyo yan sa gilid ng inyong mga pinaka braso na na-roll. So, para mas maganda at mukhang buong tingnan. Ayan, ganyan lang. So, diba? Mas nice siya kung meron ding feeling sa gilid ng ating Brazo de Mercedes. Ito na guys yung ating nagawa na Brazo de Mercedes in top. Kaya ano pa hinihintay nyo? Subukan nyo nang gawin ang ating Brazo de Mercedes in a top. Tsak na magiging mabili to sa inyo. Halimbawa naman, gusto nyo pababain yung presyo nito, medyo liitan nyo lang para ang benta naman ay 100 pesos. Mabilis ang benta lang and mabilis ang kita. Kaya thank you for watching guys. Naway nakatulong ang munting video natin na to. Because sharing is caring. Sabay-sabay tayong kumita. So yun lang guys. Bye!